Ano nga ba ang dahilan kung bakit humahantong sa pagpo-full wave ang isang motor? Paano ang proseso? At anong materyales ang dapat gamitin? Ito nga ang ituturo ko sa video na ito. Dahil nga nagpakabit si Idol ng auxiliary light at busina. Ito ang dahilan kung bakit laging lowbat ang battery. At madalas nga itong kinikickstart. Ang voltahe ng motor habang umaandar 12.7. So subukan natin i-rev. So hanggang 13 lang siya mga bossing ano. Kitang-kita nyo naman na 13.1 lang ang inabot ng voltahe ng battery. Hindi pa nga naka-on ang auxiliary light dyan para ma-execute ang pagpo-full wave. Ganitong regulator nga ang kailangan. Yung mayroong 5 wire. Pwede rin naman ito. Nasa inyo na yan kung alin sa dalawa ang inyong gagamitin. Unang proseso, alisin ang crankcase sa bandang kaliwa. Maghanda ka na rin ng gasket. Sa stator, una nating hahanapin ang pinaka-ground. At ito nga siya mga bossing. Pagkatapos, puntahan nyo itong socket wire ng stator. Meron kayong makikitang red na may lining na white. At ito yung connection niya sa baba. Kailangan nyo lang yung tanggalin sa pagkakahinang. Katulad ditong ginawa ko. Pagkatapos, ang susunod na gagawin, tanggalin nyo nga rin itong pinaka-ground ng stator. Dapat maalis natin yung pinaka-coil sa pagkakahinang. Katulad ng ginagawa ko. Nasa inyo na yan mga bossing kung papaano ang diskarte. Ang importante ay makalas nga ito. E di pagkatapos, ito ang susunod na gagawin. Sa dulo ng wire na may red na may lining na white. Yung kinalas ko sa stator, dugtungan nyo ito ng wire at dapat nakahinang ang sukat 16 gauge. Kahit anong kulay ng wire pwede, basta pang automotive. Pagkatapos ko ito nahinang, nilagyan ko nga ito ng 2 pirasong string cable tube. Ito yung magsisilbing insulator dito sa 2 wire na pinagdugtong. At para nga kumapit ito, initin nyo lang ng soldering iron. Pagkatapos ko na ilagay ang unang string cable tube, sinundan ko pa nga ito ng pangalawa para sigurado talaga. E di pagkatapos, ito na naman ang susunod na gagawin para kumapit ang lead dito sa stator coil. Kailangan muna tanggalin itong coating. E di pagkatapos sukatin itong wire kung gaano kahaba ang kailangan para nga hindi ito sumabit habang umiikot yung magneto. E di pagkatapos lagyan muna ito ng 2 string cable tube. Kapag nagawa na nga yan, pakapitan mo muna ng lead itong dulo ng wire. Katulad nga nitong ginagawa ko. Ganon nga rin itong dulo ng stator coil. Pagkatapos pwede mo na itong ipagdugtong. Siguraduhin matibay ang pagkakapit ng dalawa para in the future hindi ito magkakaroon ng problema. E di pagkatapos initin ang 2 string cable tube para magkaroon nga ito ng insulator. E di pagkatapos ipwesto ang wire kung saan hindi ito maaabot ng magneto habang umiikot. At syempre talian mo nga ito ng cable tie para na rin hindi ito kumalas. Katulad nga ng ginagawa kong ito. So tapos na tayo sa unang proseso para mag full wave ng stator. Dito sa crankcase huwag kalimutan alisin itong kumakapit na gasket para kapag nagsali na ng langis, hindi ito magkakaroon ng leak. Huwag nga rin itong kalimutan linisin at tanggalan ng mga dumi. E di pagkatapos nga naibalik ang crankcase kung saan nakalagay ang stator. Ito naman ngayon ang pangalawang proseso. Dito sa wire na may red na may lining na white, ang ginawa ko muna pinutol ko. Tapos nagdugtong ako ng 2 mahabang wire. Itong wire na hawak-hawak ko, idudugtong ko ito sa orange wire ng Suzuki para magkaroon ng headlight at taillight ang motor. Saan nga ba matatagpuan ang orange wire ng Suzuki? Diyan sa bandang susian. At dito ko nga siya kinabit mga bossing. May kulay orange wire dyan, hanapin nyo na lang. Pagkatapos, dito na naman tayo sa isang wire na aking pinagdugtong. Yung dulo nga nito ikakabit natin sa bagong bili na full wave na regulator. At ang wire sa regulator, kulay pink. At eto nga siya mga bossing. Pagdating naman sa green wire ng full wave ng regulator, nakakonect nga ito sa black na may lining na white. Pagkatapos, eto naman, red wire ng full wave na regulator. Nakakonect yan sa red na may stripe na black. Connected nga yan papuntang battery. Ang connection nga ito para magkaroon ng charging. Yung yellow wire ng full wave na regulator, nakakonect naman yan sa yellow na may lining na white. At ang pinakahuling wire ng regulator, ito nga yung black. Iko-connect pa rin natin yan sa orange wire ng Suzuki. E di pagkatapos na full wave, ito na nga yung pagkakaiba. Ayan. So yung kaninang hanggang 13 lang. Oh, 14 na mga boss. Full wave na tayo. So ganun lang mag full wave ng Suzuki Smash 115 mga boss. Okay. Sige sir ah. Sige sir, ingat.